Uy! Uy! Diyos ko, sana talaga. Sana na-orient ka na by this time. Parang 12 episodes later, dapat alam mo na yon, Ate Juma. 4 seasons. Isa pa ba? Nakuy? Sige. Huwag na! Huwag na daw. Ulitin pa eh. May wala ka nga nasabi na dun eh. Kami lang yun eh. Eh kasi may yung 1, 2, 3 mo, 1, 2, 3, let's go. Bakit may let's go? Start na! Start na! Ibig sabihin, in the language of production, start na yun. Ayan. So, pag-uusapan na natin, dahil lang kakatapos lang na voters registration kahapon. Kayo ba ay active ba ang mga ano nyo? Yes. Since, Yes. parang 2018 ako nag-register as a voter. Tapos bumoboto ka naman every election. Kaya hindi siya na... Ilan nga yun? Ilang botohan ang... Kunyari, hindi ka nag-vote for blank number of times, tapos made-deactivate na siya. 3? 3. Yun, tapos kailangan mo na mag-reactivate. Alam niyo ba? Yeah. Na illegal na may existing registration na, tapos mag-apply ka ulit as new. Awe? Parang alam ko kulong ang nun eh, ang punishment doon. Pero ano yung mga instances na meron kang existing registration, mas magpapa-register? Maka-register ko ulit. Hindi ko alam. Pero time na na-interview namin si former Comelec spokesperson James Jimenez, may you rest in peace. Parang yun yung isang parang insistent reminder niya. At tandaan nyo, huwag kayong magpapa-register ulit as new Pero ang tanong ko nga, hindi ba mag-ano naman sa records yun? Yes, there's a way of checking. Or baka yung may mga masama talaga intention. Kunyari nasa ibang area, Like province, no? Parang for those na magmarami yung vote nila, gano'n. Baka, Illegal yun, guys. kulong yun. Bahala kayo dyan. Para kang, may dual personality. One person, one. Yes. Ganda nun eh. Kaya napaka-precious na. Tapos, di ba Ako naman. PSK? Sige. Sorry ako. Ano yan? Sige, pakipigyan natin. Oo, ano yan? Parang malalim yung sabi na kasi, ano yun? Ako naman. 2016 ako nag-register, pero hindi ako naka-vote kasi parang alam ko may something akong ginawa that day. Pero ang recent kong vote is yung last na election. So yun, naka-vote Senator? tsaka mayors sa city mo. So yun yung first time kong mag-vote. Kamusta? As an adult, okay lang, mabilis naman siya. Kasi kasama ko yung nanay kong senior citizen. Ayun. So, Kaya na rin. Oo. Yes. Nadamay Sumabay sa support. senior citizen. Muntik pa nga akong hindi pa buhutuhin. Sabi ko, hello, what do you think? Ay, oo, of minsan me? na gano'n. Talagang senior citizen lang yung pinapaboto dun sa, Oo. parang special polling place siya sa presinto. Oo. Usually nasa baba. Yes. Fortunately, nakaboto naman ako at nakapasok ako sa work. Oh, actually, It's very nice. Ang first voting experience ko national agad ay 2020 elections. Ang aking first. 2022? Yes, first voting experience. Ano ba siya? Nakaka-empower? Do you feel empowered? Lalo na pag first time, na parang may say na ako. Oo, di ba? Talagang sinabi maingay yung election na 2022. Tapos parang to have a voice na parang may count yung yung mga opinion mo sa buhay. Kasi nakaboto ka. Diba yung feeling na nabibigay na? Pero, diba October na, yung BSKE? Kasi diba, it's not everyone ay may binibigay na same priority sa BSKE sa national election. Di ba parang, hindi ako boto, parang barangay level. Doon sila nagkakamali. Oo. Experience
pandemic. Doon ko na na-realize na pag, talaga, yung barangay nyo ang may hawak mismong services na direkta sa inyo, yung pag-distribute ng goods, so diba? So, napaka-important ng barangay. Yes. So, ano Kaya siya? na-encourage nyo ni Comelec na lumabas kayo, magboto kayo, kahit barangay yan. Kasi, ang pinakamalaking turnout daw is usually national elections, di ba? So, sana daw mag-give natin siya ng same importance sa BSKE. Kasi, alam mo yan, sila talaga yung lagi mong lalapitan sa totoo. Tama. Diba? First line of defense ng barangay. Yes. Yan, yung kapag Kahit ayaw mo sa gusto mo, pupunta ka sa barangay. at kilalanin mo yung mga kandidato sa terms. Yes. Oo. Parang yung signal of importance sa national. yeah. Saka pinadala ko na, di ba, may mga registration sites sa mall. Sa mall, yeah. So, sobrang tagal niya. Parang at least a year siya. So, wala ka talagang excuse na wala akong time. Medyo 1 taon siya, guys. At meron sa mall. So yun, di ba nga, barangay. I'm sure naman yung mga tao dyan sa barangay is madami mga sinasabi. Kasi, si na naman ay nanalo. Bumoto kasi kayo, guys. Wala kayong masabi. Tsaka, alam nyo ba, di ba? Ano yun, Jana? Kasi parang, gamitin nyo yung chance yung bumoto. Tapos, para kung ano man yung turnout, at least, nabigay nyo yung opinion. Sa voting. Tapos kung sino yung nanalo, siya yung susuporta. Di ba? Ganun ako. Tapos na ang politika after the voting. Na siya, full support na sa mga nakaupo. Oo, kasi ang hirap. Nanalo na nga eh. So parang wala naman tayong magagawa na doon. At sa ayot sa gusto natin, sila yung nag-i-implement. Yes. Ito pa, nung may last kasi ako pinuntahan na event, yung Ako Batayan ni NYC and Comelec. Tapos, parang nandun si Comelec Chair Garcia. And sabi niya, na talagang hindi ko makakalimutan yan. Sabi niya, huwag niyong iboto yung mga nagbabayad, yung vote buying. Kasi kung binayaran kayo ng boto nyo, sa tingin nyo, saan niya kukunin yung balik noon, di ba? Yeah. Oh my God. Yeah. So, alam nyo na agad, guys, kung sino pa hindi iboboto natin. Pag inabot, wag nyo nang gawin yung inabot, ay kinuha, tapos hindi binoto. Tigil-tigilan nyo na yan. Walang presyo ang boto nyo. Yes. Pero, di ba may isang POV kasi sa ganyan na parang, let me be the devil's advocate. Hindi ko siya ine-endorse, ngunit, yung mga typical conversations, especially sa grassroots, na kukunin ko pa rin, hindi naman siya yung ko eh. Yung parang gano'n, may mga ganun sila eh. Or parang, dun daw sa areas, talagang sobrang kailangan nila, kukunin nila. Because, sabihin natin 500 is still worth 1 day of meals for your entire family. Parang gano'n. Parang parang, minsan kasi nahihirapan na po ng voter education. Kasi it's a matter of one vote na hindi natin, it's priceless. Oo. Kinabukasan niya ng lahat ng tao sa buong bansa. But, trying to put myself in a situation ng isang tao na ang 500 will equate to laman ng siya ng pamilya niya. Parang minsan ang hirap din eh. Ang hirap mamili. Parang, yeah. Ito yung sitwasyon na tao na walang kukunan talaga. At ito yung isang pagkakataon na go Miss Jude. Yun yung importance ng voters education. Kasi okay fine sabihin natin na kunin ko yung pera para may pangkain kami. Pero hindi naman siya iboboto ko. Sure ka ba? Kasi pag nandun ka, meron dyan kakabahan na, baka makita niya na hindi ko siya binoto or something like that. Dapat matalino ka sa gagawin mo. Dapat may mga watcher yung mga yan. Tama ba? May kanya-kanyang watcher minsan. Yes. So, alam mo yun? Dapat hindi ka parang color-coded, di ba?
pag-campaign. Oo. Parang hanggang levels lang ata ng actual. Parang as much as possible, mag-white ka or black para wala kang represent na color. Pero Mm-mm. yung mga watcher, color-coded sila. Parang alam mo kung So, alam mo para pa rin. oo. So, Pero nakakatuwa naman, usually ng mga watcher ay galing CBCP, 'di ba? May mga ganun. May mga senior citizen na mga galing simbahan, ganun. yes. Nagbabantay talaga ng photo. Pero yun nga, yun yung nakakalungkot kasi Ang nakakalungkot yung mga tao, Biglang biglang parang bigla kayo ng reflection. Ang nakakalungkot, may mga tao tinitake advantage yung vulnerability. Oo. Yung mga hindi walang kakayahan masyado sa buhay, sila yung tinitake advantage. Kasi sila kayo ang kakausapin namin ngayon. Yung mga nagtitake advantage, mga ugali nyo kasi. Oo. Yeah. Mali talaga yun. Oo. Minsan nga iniisip ko, for those people in politics, or kahit in government, diba? Parang iniisip ko minsan yung mindset lang, ano na is na nakikita nyo pa rin yung kapwa nyo na hindi umaangat. Pero ito yung parang paano yun? Hashtag paano. Parang sabi ni Commissioner Garcia na kaya nga kayo nandun sa sitwasyon na yon kasi binoto nyo yung maling tao. So, it's just a cycle. Para siyang loop, Pagka binoto parang nyo, never ending. Yeah. So, pag binoto nyo yung nagbayad sa inyo, nag-take advantage ng situation nyo, you will be there on the same situation. Yeah. So, para lang siyang loop, para siyang cycle lang, hindi ka makakawala nun. Unless gamitin mo ang iyong one vote, alam mo yon, nang maayos. Yes, that you want to see it. Yes. Sino nagsabi? Naalala ko lang. So curious ako, anong parameters nyo para din sa iboboto nyo? Kasi lalo na nung nagka-social media, sobrang ingay pag-election, diba? Parang track record talaga. Important na may important na experience. Huwag tayo sa potential. Doon tayo sa may track record na. Kasi diba everyone can be a politician, but not everyone can be a public servant. Yeah. So, ayun. Meron kayong may social media naman na ngayon. So, madaling i-check kung sino na yung talagang leader ng projects na masasabi natin towards youth governance. Or nanggaling talaga from the barangays, nanggaling as mayors, may experience in dealing with certain social issues sa baba na pwede na rin nila yung last election, out of frustration, ang binoto ko, mga first-timers, mga hindi kilala. Pero ang background nila is lawyer. Alam mo yun, out of frustration, sabi ko, parang ayoko na makita yung same set of people. So, namili ako ng mga, maganda yung educational background, yung mga advocacies nila, same with Ms. Jana, mga NGOs nila. Tapos sila yung binoto ko. Like, I don't know, maybe it's time for, yung hope, yun na daw. Kilala, but, Pinaalala ko sabi ng professor ko, kung sa politics and governance ko, pero sabi niya, do not let that hope die. Kasi parang pag nawala na yung hope, lalo na pag mga ganito election, hindi mo tayo nakakapag-isip ng tama for our country. Isang araw lang siya. So imagine. Kasi iba yung sinasabi na wala namang mangyari, sayang lang boto ko. So, dapat, talaga, tumaas pa yung voter turnout. Pero, hindi ko naman every election, tumataas siya with the participation. Minsan yung percentage hours. Yes. Sana mas, tumaas pa ang voter turnout, this PSA. And sana mas maraming, kilala niyo na ba yung mga candidates sa inyong mga barangays? Honestly, hindi.
Kilala ko lang yung Kurt, pero yung mga makakalaban ay hindi pa. Oo. Oo. Ako naman, ang tinitignan ko is, I try to attend yung mga event nila, nagsasalita sila. Oo, sobrang big Yeah. help yun, no? Makikinig ka Yeah, lang. kasi 'di ba, pag nagsasalita sila, meron silang yung mga sinasabi na parang maririndig ka. Meron gano'n na parang parang off yung may mga ganong statements na off. Pag meron silang mga ganon, alam mo na. Parang mararamdaman mo rin kasi parang PR lang, no? May mga ganun Yes, talaga. yung mga ganon, diba? Kayo mga comms people, like, alam niyo naman yung mga ganon na statements sa mga speech na medyo Makikita mo pag OA na ganun. to. For clout lang, for clout. Yes. O yung mga nagdadala ng buong pamilya. Oo. Nakikita mo yung sining kasama nila. Kasi minsan, bagong mukha or feeling mo okay siya, tapos marirealize mo ang backer pala niya is that same politician, is that same personality. So parang ganun din. Oo. And meron pa yung mga Yeah. instances na parang siguro years before the election, may introduce na member of the family. Magugulat ka. Wow. Yes. Alam mo na Kasi yun. sobrang legit. Oo. Yes. Kaya pala siya Oo. natin siya kung saan-saan. Mga ganon. Yes. Alam niyo na yan, guys, ha? Bumubuo na yun ang political dynasty. Oo, maging matalino. Wow, talaga. Maging matalino. Mahaba pa naman yung Tsaka isipin nyo din, Maganda naman yung Isipin nyo track din record ng family. tsaka rin gumagana rin yung if ever isipin nyo kung may business ba yung person na yon, magigain ba siya as mayor in that city? Yun yung nangyari sa Pasig. May in-endorse bigla. Davisin opinion. O, bakit ka dumadalikod? It's Last true, time. it's true naman. Pakat naman nun. Nagulat ako. Nagulat ako. Totoo naman yun. And it's time to talk about it. Oo, wag nating siyang gawing tabu. Oh, okay. Ay, andito pala ang mag-i-edit. At piling ko sasampalin yun. Pinuntahan ka na talaga. Ikaw ang i-edit niya. Oo. Nagulat ako. So, yon. So, isipin nyo rin, is this person gonna gain something pag, halal siya? Yeah. Actually, tama yan. Kasi, di ba, pag mayor ka, madami kang power in terms of many things. Connections. Yes, network. Yung mga permit, yung mga... You have access also sa resources ng city mo. So, Actually, nakakatuwa ngayon, pwede mong gamitin ang internet magsa-search ka, ganito, ganyan, di ba? Kaya mo nang i-research ang mga bagay. Yes. Oo. Very Ako helpful. lang, ang sobrang red flag ko lang, lalo na pag national elections, mga politicians or senators na connected sa mining. Kasi nagagalit ako pag nasisira yung bundok. And the power that you will give them, yung permit sa pagputol ng puno, yung pag-rehabilitate ng nasirang area, they have all the power when they get to sit doon. So parang yun yung nire-research ko talaga. Yes. I-research yung background nila, guys. Parang bakit bigla silang nasa public service? Diba? Yes, tama yun. So, ang BSK iba ay October, tama ba ako? Alam ko. Parang October. Or basta Yeah. ang nutshell, mahaba pa yung buwan bago ang election. May time kayo. So, pwede pa kayo mag-research. Oo, may time kayo mag-research. May time kayo kilalanin yung candidates sa inyong lugar. Lalo na yung Especially barangay siya, madali yung mahanap yung mga yan sa inyong barangay. Oo. in terms of president, Makikita nyo rin ang ayan, bahay. yun yung number one. Oo, yung number one is Bahay. na meron siyang sa city, pero hindi sila nakatira. Ayun ang number one. Oo, minsan ganun lang yun, no? If hindi siya taga doon, hindi natin malalaman na genuine yung assessment ng needs ng barangay or ng city. So, Hindi ito Tulad ni, the views and opinions. Hindi ako magpangahas ng episode na to. Pero, ayun, kilalanin niyo.
taga dito ba siya? Talaga ba? Mga ganun. Or meron ba siyang better assessment kung ano talagang kailangan isipin? Reliable ba siya na tao to represent your barangay? Your county? Yun lang naman. The rest, kaya niyo na yan. Yeah. Kaya Kung galit na kayo sa mga nangyayari, yun. Ito ng pagkakataon yung baguhin ang kinabukasan ng Pilipinas. yes, parang this is actually the time na your voice counts. That's why. And sana this time, kasi last elections, parang marami daw kabataan ang bumoto. Parang majority. So, Oh, yeah. this time sana, magwagi ang mga kabataan sa kanilang mga desisyon. Because I believe sila yung makakagawa. Thank you. Ako ko na kabataan. Party pa ba? Party Alam mo, kandidato siya. Oo, grabe naman kayo. Okay, Party pa okay, naman. welcome. Yes. Okay. So, yun. Vote wisely, okay, guys. November 2 pala siya. Nakita ko November 2, 2026. November naman pala. Last, yung Yeah. 2022 kasi October. So, November na pala siya this year. So, ay mahaba pa yung oras. Mahaba pa ang buwan. Last reminder for these voters, always be suspicious of political propaganda. Yes. At yung mga Matter kung sino yung sinusupport mo, tandaan nyo, laging may political propaganda either side. Parang ganon. Yes. So, always be mapanuri. Always be mapanuri. yes, and always be intentional. Yes. Ayan lang.